Umapel ang ilang kongresista sa Senado na ipasa ang panukalang amyendahan ang rice tarification law. Kahapon lamang ay Inaprobahan ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang repasuhin ng RTL. Yan ay para matiyak na sapat ang supply ng bigas at maging abot kaya ang presyo. Pero tutol ang ilang senador sa pagbabalik ng kapangyarihan ng National Food Authority na magbenta ng bigas dahil sa pangamba na maging ugat ito ng korupsyon. Sa ilalim kasi ng House Bill 10381, bibigyan uli ng kapangyarihan ng NFA na mag-angkat at magbenta ng murang bigas sa merkado sakaling magdeklara ang Department of Agriculture ng food security emergency sa panahon ng kapos ang supply ng bigas at sobrang taas ang presyo. Pahihintulutan ng ahensya na gamitin ang rice buffer stock para magbenta ng bigas sa mga lugar na may shortage o masyadong mahal. Bagaman binibigyan ng mandato ang NFA na panatilihing sapat ang buffer stock requirement mula sa mga magsasaka at kooperatiba, maaring bumili ng locally milled rice o direktang mag-angkat ng bigas kung kapos ang domestic supply. Naiintindihan daw ni Deputy Speaker J.J. Suarez ang ilang senador dahil sa naging reputasyon ng ilang opisyal ng NFA na naugnay sa anomalya. Pero giit niya, but let's not forget, this is not an issue of corruption, but rather an issue of food security and price of rice. And we should bring our attention to the main agenda, which is the price of rice, which is food security. Ang pinakamahalaga para sa lahat ay siguraduhin po natin walang Pilipino nagugutom at naibibigay po natin sa kanila ang pinakamagandang presyo. may mga ahensya anya na maaring tumutok sa katiwalian. Hinamon naman ni Deputy Majority Leader Jude Asidre ang Senado na tulungan sila na mabigyan ng solusyon na magkaroon ng murang bigas ang ating mga kababayan sa panahon ng mataas ang presyo. I'd like to challenge the Senate to really put forth, help us put forth a good solution, which right now the House is working on yung amendments to the rice tarification law. Clearly, this would ensure that there's a built-in mechanism for competition, lalo na kung mataas ang presyo, andyan yung NFA para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa mas murang bigas. Bukod sa pagpapalakas sa NFA na isang bill na itaas sa 15 bilyong piso mula sa 10 bilyong piso ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang RCEF ay ginagamit sa pamahagi ng libreng binhi, makinarya, pagsasanay at pautang sa mga magsasaka. Ayon kay Deputy Majority Leader Asidre, makatutulong ito na mapalakas ang resilience ng ating mga magsasaka lalo na sa panahon ng may kalamidad gaya ng La Nina. Samantala ngayong araw din ay tinalakay ng House Committee on Health ang panukala na amyandahan ang Universal Healthcare Law upang bawasan o itigil ng PhilHealth ang paniningil ng kontribusyon mula sa mga overseas Filipino workers. Katwiran ng ilang mambabatas, papalo sa 173 billion pesos ang sobrang pondo ng PhilHealth. Kaya bawasan o huwag na lamang singilin ng premium ang mga OFW. Malaki raw ang ambag nila sa ating GDP, pero kakarampot lamang ang nakukuhang benepisyong pangkalusugan, lalo na at mayroon na silang health insurance mula sa kanilang mga employer. Yan na muna ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Audrey.